O mga kababayan, natatandaan nyo pa ba ang OFW na ito? Si Dean Chase, mga kababayan. Social ang pangalan. Na matapang na inihayag ang kanyang nalalaman, mga kababayan, sa di umano'y nangyari kay Madam Liza Araneta Marcos doon sa Amerika. Na kung saan nabanggit niya, mga kababayan, na isa sa mga personalidad doon ay yung anak ni Gwen Garcia na si Cristina Frasco at ang asawa ni Frasco na si Duke Frasco na kasama ni Admiral doon sa Amerika. After ng pasabog na iyon, mga kababayan, nitong OFW ito, ay kinuyog daw siya, mga kababayan, ng mga taga-suporta ni Governor Garcia. Si Governor Garcia, mga kababayan, na anya ngayon ay BFF na daw ni Madam Admiral. Na close na ang dalawang Disney princess, mga kababayan. At nagbigay po ng rason ng OFW, mga kababayan, si Dean Chase. By the way, i-follow po ninyo ang kanyang Facebook account, mga kababayan. Dean Chase. Hanapin nyo sa Facebook, mga kababayan, at i-follow. Nagbigay po siya ng mga dahilan, mga kababayan, kung bakit nagkakandara pa sa pagdepensa daw, mga kababayan, itong grupo ni na Garcia dito sa issue sa pangyayari doon sa Amerika. Kaya daw kinukuyog siya. Panoorin niyo po, ha. So, init akong ulo, no? Glab. Sabi niya, mga kababayan, mainit ang ulo niya. Wala pa namang buhok ang kababayan natin. Uminit ang ulo. So I received a lot of messages from trolls na mga supporters sa atong gobernadora diha. Supporters daw ni Governor Gwen Garcia, mga kababayan, kinuyog siya. Kaya pangutana ko nila nga, kuwanda ko na who am I? Tinanong daw siya, mga kababayan, who are you to bash our governor? No, to criticize Governor Gwen Garcia. And they were like, kinsa man itaon ka, oy, para mo pag badmouth sa atong governor. And who are you to badmouth our governor? Ako na ang nag-English, mga kababayan, as if ako ano sa Amerika. Kinsa gud itaon ka? Sino ka ba? Sabi ng kababayan natin. Tataga Cebu yan, mga kababayan, ha. Butante ng Cebu. Tarong nila mga pangutana. Patino itong mga tanong nila. Di pangutana man hinong kung kinsa ko. Tinanong nila kung sino ako. Wala, pagkaatay. Anong kalokohan ito? Well, let me tell you who I am. Okay? I am a registered voter. Registered voter. In that nation. So, I have every right to criticize, question, and demand accountability government officials over there in the Philippines. Oo nga. Pero delikado itong kababayan natin, mga kababayan OFW. Dahil alam naman natin yan si Governor Gwen Garcia. Hindi tayo makisawsaw dyan sa kanilang away, mga kababayan, ha. Pero notado itong si Governor Garcia, mga kababayan, na kinakasuhan ang mga bashers niya. Oo. Inaaway pa nga niya sa yung mga nagko-comments, mga kababayan, nakita natin, at kinakasuhan. Especially in the province of Cebu. Taga Cebu pala ito, mga kababayan. Taga Cebu. Why am I entitled to that right? Ambot, oy? Ganun nakadaog ka, oy? Ewan ko lang kung bakit ka nanalo, sabi niya, mga kababayan. And gisapod yung kayo kay... At mainit talaga ang ulo ko dahil... Wasn't it you? Okay, going back, I know, ako sad, kanang nabudol man sa jud ko appeal, no? Nabudol sa jud ko. Nagtataka lang siya, mga kababayan, dahil di ba ikaw? Dahil dati-rati, mga kababayan, etong si Gwen Garcia, ay nakita nyo naman, di ba? Mukhang si Isko ang kanyang sinuportahan, mga kababayan. At sumuporta lang kay BBM dahil sa mga Duterte. Pero bakit ngayon? Ang dalawang Disney princess, mga kababayan, close na close. Supporter sa jud ko ni BBM before. Supporter siya ni BBM before. I gotta be honest. Siya yan, dati, mga kababayan, ha, eleksyon, nakapula pa siya in support kay BBM. Dahil, supporter din siya sa mga Duterte. I went all out. Namigay pa ng pagkain. I went to rallies. Nang away pa siya, mga kababayan. I fed people who were in rallies. Yan, may ebidensya siya. As a matter of fact, ni-reach out ko sa mga office because you were supporting the Dutertes that time. Remember? Remember. And let me remind you with photos. Here it is. So that's you. Oy, bata pa si Gwen, Medyo mataba pa siya dati, Nung kasama pa niya si VP Sara Duterte, blooming na blooming siya, mga kababayan. Pero nung kasama na niya si Admiral, parang pumayat si Madam. I don't know where I'm going to put the photo, but it's definitely there. So you supported the Dutertes
Oh, batang-bata pa siya noon, no? Nung kasama pa niya ang mga Duterte, mga kababayan. Back in the day, when it was cool to support them, from the looks of it. And I reached out to your office. Kay nagka-idea ko nga magpakaon ko sa mga supporter ni Duterte. Dahil nagka-idea ako na magpa-feeding ako sa mga supporter ng mga Duterte, nag-reach out ako sa office mo, sabi niya. And the BBM. And the BBM supporters din, ha? Kay daghan yun kaayo ang mga supporters sa Gutino nato sa Cebu. Dahil napakaraming supporters sa atin sa Cebu. And wasn't it you who said that you don't trust BBM as a president? Sinabi pala sa kanya, mga kababayan. Pumunta sa office Sinabi daw ni Gwen Garcia na hindi daw siya nagtitiwala kay Ngagva na magiging presidente. And the only reason why you're supporting him, it's because you're really close with the Duterte, especially Sara Duterte. Wasn't it you? Tapos ngayon, bakit iniwan? Ewan lang natin naman, iniwan na ba totally? Pero wala nang defending, mga kababayan Sa makatuwid, yung son-in-law nito, mga kababayan. Pumirma pa nga para ma-impeach si Sara. Said that, remember? Now, it really is, frankly, quite disappointing that you had reverted that support for some reason. And I've been thinking of some reasons as to why you had reverted your support. Now, could it be A, that you're scared of this case right here? Ayun. Anong kaso yan? Yung utang-utang daw, mga kababayan, na 700,000 US dollars? Grabe, US dollars pala ito. Ano lang status doon? Tanong lang ni Dean Chase, mga kababayan, ha? Ito ba ang kinakatakot mo? Be revived. Ma-revive ito? And of course, you as a governor, I'm pretty sure that you are scared of this. That this case would be revived. I don't know where I'm going to put that somewhere here in the screen, but I'm pretty sure you're scared of that because that would mean that you would probably be in jail. And I gotta admit though, it's gonna take some time for that to actually happen, for you to be in jail because it needs to go through some proceedings. I understand that. Pero in fairness kay Gwen Garcia, mga kababayan, wala pa naman tayong narinig na masamang words na ni-uter. Ewan lang natin kung hindi lang natin nakita, pero wala pa naman siyang masamang words na ni-uter, mga kababayan, laban sa mga Duterte. Although, yung kanyang son-in-law, mga kababayan, pumirma na ma-impeach si VP Sara. Or letter B. Pero kapansin-pansin din, mga kababayan, ang closeness ni Governor sa mga Marcoses na, mga kababayan. Is this true? Well, I gotta admit, that's a lot of money. 150,000. Ang tinutukoy niya dito, mga kababayan, yung posibleng mga natanggap na mga kongresista, hindi natin alam kung anong tinutukoy nilang natanggap. Malamang via projects, mga kababayan. Which is, ang tinutukoy nilang kongresista, yung son-in-law nito, na si Duke Frasco. No, not even 150,000. It's 150 million. That's a lot of money. Tanong lang niya, Tanong lang niya yan. Na yan ba daw ang dahilan? Again, if you have accepted that, it means that you have no spine as a public servant. Because as a public servant, you're not supposed to do that. You're supposed to serve us, your constituents. Taga-Cebu ito, mga kababayan ni Gwen. Officials, di ba? And, or is it letter C? May letter C right pa. Here. This one, I don't know where it is, but is it this one? Letter C? Dahil kasama sa entourage si Madam Liza Araneta Marcos, ang anak at ang son-in-law ni Governor Garcia, na si Cristina Frasco at si Duke Frasco. Yan ba daw ang dahilan kung bakit galit na galit itong mga supporter ni Gwen Garcia sa kanya? Klaro kayo? Wow, rubbing elbows with the Malacanang. Rubbing elbows with the Malacanang. Side by side on your piano, ebony and ivory. Sino ang ebony? Sino ang ivory? Porte niyo dola, close kay mo. Is that it? Is that the reason why you had reverted your support? Ewan lang natin kung si Sara na, mga kababayan. Sino kaya pipiliin ito, Kung tatakbo si Sara sa 2028, ewan na natin. Your character is questionable, Governor Gwen Garcia. Questionable. And I see this as a betrayal. Betrayal? Grabe. You have betrayed the nation. You had not only betrayed the Filipino, the Cebuanos, but the entirety of the nation. And it's really
Opinyon na yan mga kababayan ha. Wala pong makakapigil sa kanya. Kahit kasuhan man siya mga kababayan, he can utter any words that he want. Quite appalling, to be honest, because for some reason, every time that we actually talk about things that actually matter, you immediately take it as a fake news. So let's go down to that little rabbit hole over there. So what constitutes a fake news actually? Tungkol sa fake news mga kababayan. Hindi nga ma-define. Si ako pa kababayan, nagtanong pa nga doon sa vlogger, ano ang meaning na fake news? Ay, Diyos mio. Akala ba namin kayo ang nagbibintang ng fake news? Hindi nyo pala alam ang definition. Yan daw kasi ang ginagamit ni mga kababayan, Gwen Garcia, na sa tuwing kine-question yung mga pangyayari mga kababayan na nagmamatter sa paligid, nagmamatter sa bayan, sasabihin daw agad ni Gwen Garcia na fake news. Kaya kinukuyog daw ngayon mga kababayan. Nagtatanong siya mga kababayan, bakit biglang nag-shift itong alignment, itong allegiance nitong si Gwen Garcia from Dutertes to Marcoses. Yan ang tanong ng ating OFW na si Dean Chase. Panoorin niyo po sa kanyang Facebook Live mga kababayan. Marami po siyang video doon. Anong masasabi niyo dito? Post your comments below.